What happened? Agad na tanong ni Chris nang magkamalay ang kaibigan. Where am I? Sabay sa pusa noo. You are in the hospital, Sofia. You've almost lost your baby. Mabuti na lamang at naagapan. Napahaplos siya sa kanyang tiyan. I'm so sorry, baby. Muli siyang napaluha. Ano ba talagang nangyari? And one more thing, itinago mo sa amin ang pagdadalang tao mo. Tell me, si Mr. Del Franco ba ang ama? I don't know, Chris. Naguguluhan ako. Wala akong ginawang masama. At akong dahilan ng pagkawala ng anak nila. Hindi ko pinainom ng kung ano si Nadine. Naiiyak na saad ni Sofia. Nag-aalalang tinawag ni Chris ang doktor. She needs to take a rest. Anang doktor matapos bigyan ng pampakalma ang pasyente. She's in great shock. At kung magpapatuloy ito, maaari itong makaapekto sa baby. Napabuntong hininga si Chris. Salamat, Doc. Anyway, regarding your request, tomorrow kung may pagbabago sa kalagayan ng pasyente, papayagan na namin siyang bumiyahe. Maraming salamat ulit, Doc. Maiwan na kita, iho. Paalam ng doktor. Samantala na magkamalay si Nadine, ay agad nitong hinanap si Dominic. I'm here, Nadine. Malambing na tugon nito, habang masuyong hinahaplos ang buhok ng dalaga. How's my baby? Tanong nito. Natigilan si Dominic. Kumala sa pagkakayakap sa binata si Nadine at napatingin sa mga magulang. Shh, Nadine, hani ni Dominic. No, tell me, Dominic. Buhay ang baby natin, right? Please tell me. Buhay ang baby ko. Sigaw nito, napailing ang binata. I'm sorry. We lost our baby, Nadine. Tugon nito. Ayon sa doktor na sumuri ay mabilis na kumalat ang bawal na gamot sa katawan ni Nadine at hindi na nailigtas pa ang bata. Anak, tahan na, hani ni Mrs. Vasquez. Mommy, Daddy, malalagot sa akin ang babaeng yon. Galit na saad ni Nadine. You need to take a rest, Nadine. Saad naman ni Dominic. Come on, ang sabi ng doktor ay kailangan mong magpahinga. Please, wag mo na akong iiwan, ha? Promise me, Dominic. Hindi mo ako iiwan. Umiling ito. No, hindi kita iiwan. Malambing namang tugon ng binata. I want to talk to him, Chris. Please, payagan mo na akong makausap si Dominic. Give me back my phone. Sofia, wag na matigas ang ulo mo. Aalis tayo right now. Anito. Kaya tama na. We will travel abroad. Doon ka magsisimula. Chris, please. I love him. Mahal ko na siya. Tuluyan na naglaglagan ng mga luha ng dalaga. Hindi ko hahayaang lumaking walang amang anak ko. Minsan ko nang naranasan ng mawalan ng magulang. Maawa ka sa baby ko. Marahang niyakap ni Chris ang kaibigan. Chris, I will tell him that I have with me our baby. Tama na, Sophia. Awang-awa ito sa kaibigan. Hindi mo kailangan ng isang Del Franco, princess. Ako ang tatayong ama ng baby mo. Chris, please. Niya na patuloy pa rin ang pag-iyak. I'm sorry, Sophia. Anito't sinenya ng isang nurse. Tuluyang nawala ng malay si Sofia nang bigyan ito ng pampatulog. 7 years later. Not my type. Walang emosyong komento ni Sofia sa kakatapos na presentasyon. But ma'am, anang Pilipinang aplikante. Next, hindi pinansin ng babae at bumaling sa sekretary upang sanyasang papasukin ang susunod na aplikante. Nangihinayang na lumabas ang aplikante. Miss Bagon, I want to see you in my office tomorrow at 8, sharp. Habol ni Chris. Thank you, sir. Nakangiting tugon ng babae at lumabas na. Otomatikong binalingan ni Sofia ang binata. What? I don't like her. Sofia, you should at least give her enough consideration. Her presentation is good. Her educational background is excellent. Where else can we find a future chief of staff? Tumayo ang binata. Celine, let the interview resume tomorrow. Baling nito sa sekretarya. Chris! I already hired Miss Bagon. Stop questioning my decision, Sofia. Now, if you'll excuse me, inis na tumayo si Sofia at napasunod dito.
Chris, ano ba? You're making the situation more complicated, Sophia. Bakit hindi ka magbakasyon? At least freshen up your mind. I'll handle everything. Just make it sure you'll be okay. Napabuntong hininga si Sophia. You don't know what you're saying. Sophia, just do what I say. Makakatulong ang pagbabakasyon sa'yo. And then do it yourself. Iniwan na ito. Napailing na lamang si Chris. Sophia have changed a lot. Mula sa pagiging soft-hearted to a cruel one. Magbakasyon kayo ng anak mo. I'm sure David missed his mom already. Wala ka ng panahon sa anak mo. Natigilan sa paglalakad si Sophia. Nothing to worry, Chris. Nandyan ang yaya ni David. He understands me, Chris. Ikaw lang ang hindi. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Napailing na lamang ang binata. Chris, what happened? Tanong agad ni Bea sa bayaw ng makababa ng kotse si Chris. Ano na naman bang ginawa mo? I hired the applicant and she doesn't want her. And I even told her to be with her son. Naawa na ako sa bata. Where is Leon? Nilampasan ng hipag sa hardin. Sumunod naman si Bea sa bayaw. Nasa library may inaayos na project. What did she answer? Tanong nito. Tila ba naging interesado sa isasagot ng binata? Iyaya is there. Tugon nito. Napailing si Bea. As usual, bukas ng family day sa school ni na David. The kid wants his mom. Siguradong mangungulit yun pagdating. Napatingin si Chris sa suot na wristwatch. Ako nang susundo sa mga bata. Magpapalit lang ako. Isama mo na si Sophia. Baka sakaling mawala ang tantrums niya. Sabay pang nagtawanan ng dalawa. Mula sa hagdan ay bumungad si Sophia. I heard it. You're talking about me on my back. It's just nothing. By the way, susunduin ko mga bata. Why don't you go with me para naman malibang ka? That is what I'm going to do, Mr. Castro. Tinawagan ako ni Miss Sanchez kanina. Bukas na pala yung family day. Remember, Chris? Nag-promise kang dadalo last year pero hindi ka nakadalo kaya ngayon kailangan mo bumawi. Seryosong tugon nito. Napakamot sa ulo si Chris. I can still remember. Wait for me, magbibihis lang ako. Sophia, baka kami naman ni Leon ang hindi makasama. We're planning to celebrate our wedding anniversary in the Philippines. Matagal na panahon na rin tayong hindi nakauwi sa bansa. Natigilan si Sophia. By the way, pwede kayong sumunod ni Chris doon. Nakapagpabook na kami. It's up to you kung susunod ka. Sabad naman ni Leon mula sa likod ng dalaga. Napakunot noo si Sophia. Susunod kami ni David just after the program. Hindi ko alam kung makakasama si Sophia. Tugon naman ni Chris. Napailing si Sophia. Hindi nyo naman ito pinagplanuhan, right? Inis na napatalikod. Hindi nyo na itatanong kung gusto kong isama nyo ang anak ko. Well, si David mismong nangungulit. You can ask him later. Natawa si Bea. Nako, mamaya ng diskusyon nyo baka naghihintay ng mga bata sa school. Sabad naman nito. Mommy! Untag ni David sa ina. Yes, David! Kinarga ang anak at hinagod-hagod ang likod nito. Can I go with Daddy Leon and Mommy Bea in the Philippines? Napatingin si Sophia sa kaibigan. Sige na tita, payagan niyo na sumama si David. Pangungulit naman ni Ivy na lumipat pa ng upuan para makalapit sa tiyahin. Natawa si Sophia. Don't you want tita to go with you too? Napalingon si Chris sa narinig. Are you serious? Inis na inirapan ni Sophia ang kaibigan. Really, Mom? Yay! Tuwang-tuwa si David sa narinig. Thanks, tita! At yumakap sa tiyahin. Masayang niyakap ni Sophia ang dalawang bata. Tama rin naman si Chris. Besides, she wants to freshen up. And Philippines is a good place. Pero hindi mawala sa isip niyang mga nangyari. 7 taon na ang nakakaraan. You don't have to worry. 7 years is enough. Makahulog ang wika ni Chris. Hindi pa rin nakakalimutan ni Sophia ang itsura ng Pilipinas sa halos 7 taon nitong pamamalagi sa London. All these years ay pinutol na niya lahat ng ugnayan niya sa Pilipinas. Pero sa tagal ng panahon ay hindi pa rin niya nagawang kalimutan ang mga alaala ng bansa. We're here! Untag ni Chris sa dalaga. Hindi na namalaya ni Sophia ang paglanding ng eroplano sa Naiya Airport. Maraming nagbago. She can say, umasenso rin ang Pinas. Daddy, are we in the Philippines?
Tanong ni David. Yes, tugon naman ni Chris. Marahang inilabas ni Sofia ang cellular mula sa bitbit na handbag. Celine, send all the documents I need. Just stay in the office. I call you from time to time. Napakunot noong binata. Napailing ito sabay buntong hininga. Let's go. Nauna nang tumayo tsaka binuhat si David. Check the documents kung kumpleto. Habol pa nito bago ini-off ang cellphone, tsaka sumunod sa binata. Masayang sumalubong sina Bea, Leon at Ivy. Ang akala namin hindi na kayo susunod. Ani Bea at kinarga si David. Pwede po ba naman yun, Mami Bea? I miss Ate Ivy already. Nakangiting tugon ni David. Natawa naman si Chris. Buti pang bata masaya, hindi gaya ng isa dyan. Mukhang napipilitan. Come here, Ivy. Anito at kinarga ang bata. Marahang kinurot ni Sofia ang tagiliran ng kaibigan at kumawit sa braso nito. Ivy, tell Tito Chris to behave. Sumunod naman ng bata. Masayang nagtawanan ng mga ito palabas ng airport. Stop it, Dominic! Hanini ko sa pinsan. Wala ka nang ginawa kundi ang uminom at magpakalasing. Look at yourself! Kahit sino hindi matutuwa kapag nakita kang ganyan. Tumawag si Joros at nagsusumbong dahil lasing ka na naman. Inayos nitong mga nagkalat na bote ng beer sa sahig. Nasaan ang asawa mo? Get out, Nico. Ayokong makarinig ng sermon mo ngayon. Let me drink. Pilit na inagaw ang bote ng alak sa pinsan. Fix yourself. Tumawag si Mr. Manzano. And the good news is, he accepted the project proposal. He wants to hear from you the details today at 11 o'clock. Tumingin ito sa wristwatch. Maging si Dominic ay napalingon naman sa malaking orasan. 9:30. May oras pa para mawala tong hilo ko. Mabilis na siyang tumayo at dire-diretsong pumasok sa banyo. Napailing na lamang si Nico. Hindi niya alam kung paano niya tutulungan ang pinsan. I'm sorry, Mr. Mansa. I had enough time, Mr. Del Franco. I am disappointed with you. Nandito ako para tumulong, but as I have seen, hindi mo pagamay ang project proposal na ibinigay mo sa akin. I'm sorry but I rejected this. Itinapon itong project proposal sa mesa at dire-diretsyong lumabas. Mr. Manzano, habol ni Nico. Hayaan mo na, Nico. Pigil nito sa pinsan. Napaupo na lamang si Dominic. Iyon ang kahuli-hulihang investor na nag-pull out ng investment sa kumpanya nila. Kailangan niyang tanggapin ang lahat ng masasakit na sasabihin ng mga ito dahil kung magmamatigas siya, ay siguradong lalo lamang mawawalan ng assurance sa pagbangon ng Del Franco firm. And Del Franco firm has come to its end. Isang kakapasok lamang na balita, tuluyan na nag-back out si Mr. Marvin Manzano ng kanyang investment sa Del Franco firm. At dahil dito ay tuluyan ng mamamaalam ang Del Franco sa business world. Hindi na pinatapos pa ni Sofia ang iba pang sasabihin ng reporter. Tumayo siya at naglakad papasok sa silid. Sofia, what's wrong? Tanong ni Bea sa pinsan at sumunod dito. Bea, Del Franco is in the midst of bankruptcy. Hindi ako makapaniwala. Napailing siya habang paikot-ikot na naglalakad. Sandali nga, Sofia. Why are you still care? Well, magtatapos na ang Del Franco. Aren't you happy? Natigilan ng dalaga. Dapat siyang magdiwang dahil sa wakas mararamdaman na rin ni Dominic ang maghirap. Mararamdaman na rin niyang panlalait na naramdaman niya nang bumagsak ang kumpanya nila. Pero hindi tuwa ang nararamdaman ni Sofia kundi awa para sa lalaki. Para sa kaisa-isang taong minahal niya at ama ng anak niya. Naupo siya sa gilid ng kama. Bea, I want to help him. Isa pa, may utang ang papa sa kanya kaya kailangan ko ng bayaran yun ngayon. Nagulat si Bea sa mga narinig. Sofia, sa lahat ng mga sakit na dinanas mo sa kanya, after all, you still want to help him? Bea, hindi mo ko naiintindihan. Siya ang ama ng anak ko. At kung hindi sa kanya, hindi ako magkakaroon ng isang David. At huwag mo na akong pigilan. Babayaran kong utang ng papa sa kanya kung maibabalik niya ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya ko. You should tell that to my husband and Chris. Wow, mukhang seryoso kayong magpinsan. Anyway, anong dapat sabihin ni Sofia? Tanong ni Chris habang papasok sa silid. We have heard the news about the end of Del Franco firm and Sofia wants to help him. Tugon ni Bea. Chris, I want to pay Dad's debts. Are you out of your mind, Sofia? Pati ba naman ikaw, Chris? Ang utang ay utang na dapat bayaran.
Dapat nga 7 years ago ko pa binayaran yon. But I didn't do it. Ano ba kayong dalawa? Sabi mo nga 7 years is enough for me to move on. You're older enough to decide for yourself, princess. Nasa likod mo lang kami. Sabay tapik ni Chris sa balikat ng kaibigan. Anong kahihinat na ng muling pagkikita ni na Sofia at Dominic? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.